Eto na mga kapitbahay, may itinakda ng price ceiling sa ilang klase ng bigas. Ipinag-utos yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa buong bansa, kasunod ng mabilis na pagtaas ng presyo ng bigas kamakailan. Batay po sa executive order na inilabas ng Malacanang, 41 pesos kada kilo ang price cap sa regular milled rice. 45 pesos naman para sa well-milled rice. Sa latest monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 42 hanggang 55 pesos ang kada kilo ng regular milled rice sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Nasa 47 hanggang 56 pesos naman para sa well-milled rice. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ng grupong Sinag na tama lang ang itinakdang price cap ng Pangulo at hindi malulugi dyan ang mga trader at retailer. Ayon pa sa DA at Department of Trade and Industry, stable ang supply ng bigas dahil sa importasyon at anihan ng palay sa mga susunod na buwan. Ang sobrang pagtaas ng presyo ng bigas dahil umano sa hoarding at manipulasyon sa presyo kahit sapat naman ang supply. Epektibo ang price cap hanggat hindi nirerekomenda ng DA at DTI na bawiin ito. Price hike naman sa liquefied petroleum gas ang sumalubong sa unang araw ng Burr months. Para sa panlutong LPG, 6 pesos and 65 centavos ang taas presyo sa kada kilo, katumbas ng mahigit 73 pesos sa 11 kilogram na tangke. Ikalawang sunod na buwan na yan ng price hike. Ayon sa DOE, naglalaro ngayon sa 840 hanggang 1,000 pesos ang kada tangke ng LPG sa bansa. Sa Auto LPG naman, may dagdag singil na 3 pesos and 70 centavos ang kada litro. Epektibo rin po yan ngayong araw. Paliwanag ng DOE, bunsod ng production cut ng OPEC at ng paparating na winter sa Northern Hemisphere ang taas presyo sa LPG. Sa Mayo pa inaasahan ang rollback dito. Pagpapatupad ng Executive Order No. 39 o mandated price ceiling sa bigas ang tugon ng pamahalaan sa patuloy na pagtaas ng presyo nito sa bansa. At sa gitna po ng balitang yan, nakasalang sa Balitang Hali si Department of Agriculture Director Gerald Glenn Panganiban. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga po, Ms. Connie. Opo, ano ho ang pinagbasehan ng DA sa 41 pesos per kilo mandated price cap para po sa regular milled rice at 45 pesos naman sa well-milled rice? Opo, yung ating price caps po ay pinase sa ating monitoring ng ating president, yung ating sa rice program, of course, yung mga reports ng ating Agribusiness and Marketing Assistance Service and other regional field offices. Okay. So, yun po yung pinagbasihan na po. Okay. At para mas malinaw lamang po, mas mura po kasi ang price ceiling sa latest sa DA monitoring sa presyo po ng bigas sa Metro Manila. Ito po bang price ceiling ay effective immediately sa lahat po ng pamilihan ngayon sa buong bansa? Opo. Well, opo. Yan po ang ating, as soon as possible po, ay ito po ay ating i-implement na. Okay, maulan at syempre tiyak na may mga mapapadapa na namang pala yan ng bagyo natin. Mapapanindigan daw po ba itong price ceiling na ito sa mga susunod na buwan para masabi naman na hindi naman madedehado yung ating mga magsasaka at rice millers? Opo, Ms. Connie, actually ang ating mga price control mechanisms naman po ng price ceiling ay dynamic. Kumbaga, nag-a-adapt siya sa change. Kung halimbawa, meron tayong mga circumstances na nagre-require na pwede natin yung siyang ilit, ay pwede na po natin siyang gawin. Of course, this is with the recommendation of the Price Coordinating Council na aming pinagtutulungan ng DTI at PDA. Okay, mismong Sinag po ang nagkumpirma na wala naman dapat na pagtaas ng presyo dahil walang kakulangan daw sa bigas, dahil nagsimula po daw yan sa sinabi po noon na may kulang sa buffer stock natin. So, ito hong magiging price ceiling ba natin ngayon, papaano ho matitiyak na stricto ho maipatutupad na ito sa mga pamilihan? Opo, actually ma'am, as soon as now, kahit po holidays ay nagmo-monitor na po ang ating mga ahensya ng DA, ating mga regional field officers to monitor yung mga prices natin. And yun nga po, ngayon po kasi parang ang
pag may assumption na may nangyari externally, Yes. merong sinasabing shortage, ay para po bang nagre-react masyado. So, ang nadedehato naman po ay ang ating mga consumer. So, sana po ay matulungan nyo din kami sa paghahatid nitong ating mga impormasyon na tama at sapat po lamang para po walang mangyaring confusion. Okay, saan po kami po pwede magsumbong kapag may mga nakikita kaming nananamantala at hindi ho sumusunod dito sa price ceiling? Opo. Ma'am, ang ating pong mga numbers naman ay nasa DA website natin, da.gov.ph. Meron din tayong social media page sa DA. So pwede naman po tayong ma-reach doon. Of course, our office, ngayon lang po, holiday ngayon, but our office is open sa Elliptical Road sa Quezon City and Alright. sa mga regional field offices. Maraming po salamat sa inyong binigay sa aming oras, sir. Salamat po, ma'am. At mabuhay po kayo. Kayo rin po, Department of Agriculture Director Gerald Glenn Panganiban. Kaugnay pa rin ang balitang yan, nakasalang din sa balitang hali si Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor. Magandang umaga po at welcome po sa balitang hali. Opo, good morning po. Good morning. Opo, angkop ubaw, tama ba yung 41 pesos na price cap sa regular milled rice at 45 pesos naman sa whale milled rice kumpara sa farm gate price ng palay? Nangangamba kami na hindi yan magiging effective, no? At kung ipipilit yan ng gobyerno, baka magkawalaan pa ng bigas sa palengke. Dahil kung masyadong mababa yan at malulugi yung mga retailer sa presyong ganyan, wala akong magbibenta. So ang sinasabi nyo masyadong mababa, pero ang sabi po kasi ng DA dito sa aming panayam kanina lamang ay may basehan daw ito at nakalat nila ito sa iba't ibang rehiyon. Paano nila pagbabasehan yan? Wala pang ani. Sa anong basis nila? No? At kung yung nare-report na pumapatak ng 22 to 25 pesos per kilo yung palay, ang ibig sabihin niyan, ang retail niyan, mga 45 to 50 pesos. No? Wala hong makakapagbenta ng 41. No? So At gaano po yung kalaki? 45 Opo, gaano po kalaki ikalulugi ng ating mga magsasaka kapag kami maintain itong cap na ito? Well, ang unang malulugi dyan, yung retailer. At ang mga, hindi naman masyadong tatamaan yung magsasaka at 41 kasi ang palay niyan, papatak na mga 20 per kilo, which is a little bit better than the NFA buying price of 19. Pero tumaas yung mga cost of production niya, ang hinihingi ng mga magsasaka, at least 23 pesos per kilo. So that will mean about 45 to 46 pesos sa retail. And pag pinatungan pa yan ng mga retailer, baka nga umabot ng 50 pesos. So ang worry namin, kung ipipilit yan at manghuhuli yung gobyerno ng nagbibenta ng higher than the SRP, either mawawala yung bigas sa palengke o kaya i-rebrand lang ng mga retailer yung kanilang bigas, yung dating WMR, tatawagin nila ng ibang klaseng bigas para lang makaiwas doon sa SRP. Kasi ang whole thesis or hypothesis ng DA, walang shortage. Kaya tumataas ang presyo dahil sa hoarding at saka price manipulation. Yun na nga po, No? Sa amin, iba ang basa namin. Sa tingin namin, napakanipis na lang yung naiiwang supply. So talaga para po sa inyo supply problem issue, supply problem po ito at hindi ito hoarding. And I think they are barking at the wrong tree if they point to hoarding and mga price manipulation. Meron sigurong gumagawa niyan, but that is not the cause of the high prices. Hingin na rin po namin yung hingin na rin po namin yung reaksyon nyo sa pagpapasara ng pamahalaan sa ilang bodega ng bigas sa Bulacan na pinag-iimbakan ng libu-libong sako ng palay. Ano pong masasabi nyo rito at talaga bang pwede kaya maka-apekto ito kapag inilabas na sa merkado? Well, ang resulta niyan, hindi tuloy makalabas yung bigas dahil pinadlock nila. No? Kung kailangan natin ilabas yan, bakit nila pinadlock? No? At ang medyo mahirap yan, although hindi po namin kinukonsinti yung hoarding, pinasok nila yung bodega, pinadlock nila,
on the basis of mere suspicions, no? Kaya parang unfair din naman dun sa negosyante na kung kahit anong bodega na lang, basta nakita nilang may nakaimbak na bigas, pwede na nilang ipadlock on the basis of mere suspicion. And as a result of that, hindi tuloy mailabas sa merkado yung stock. So, ano ang nasolve nilang problema? Okay. So at least mini-maintain po ninyo supply issue ito at hindi ito hoarding. Kumbaga maliit na problema lamang yung hoarding. Kung ako yung trader, no, alam kong parating na yung harvest ng mga palagitnaan ng September. By this time, naglalabas na ako ng stock. Ayaw kong abutan ako ng ani. Malulugi ako. No? Okay. So, I think it's a minimal, not the main problem, no? Okay. Salamat po sa inyong oras na binahagi po sa Balitang Hali. Okay, thank you. Thank you. Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.